Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional at ang ating pong program sa umagang ito ay tayo po ay magkakaroon ng opening song and then opening prayer po ni Sister Phoebe at ang magdadala po sa mensahe ng salita ng Panginoon ngayong umaga ay si Sister Sam Manjola. At ngayon po tayo na po ay umabot na ng ating opening song. Let's pray. Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful goodness that you have given us. Please guide us again this morning as we have our morning devotional, and please guide the speaker as well as she imparts to us the message. Please also guide our loved ones who are not with us. Please forgive us from the sins we have done. Thank you for his hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito. At para po sa ating devotional, ang title po ay Born of Water and the Spirit, May 19. Sabi po sa ating key text, mababasa sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, tinuturo po dito o ni Kristo na ang tao dapat kailangan niyang maging born of water o mabaptize para po makarating sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin po neto na ang baptism at ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng Holy Spirit ay importante po sa pagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Christ here referred to water baptism, the renewing of the heart by the Spirit of God. Pinag-usapan nga po dito ni Kristo na ang baptism through water nga po at yung spiritual change na magbabago sa atin, sa ating mga puso, at yung baptism daw po na ito ay outward sign, while yung Holy Spirit nga po ay nag-change sa atin inwardly.
Repentance, faith, and baptism are the requisite steps in conversion. As Christians submit to the solemn rite of baptism, he registers the vow that they make to be true to him. This vow is their oath of allegiance. So, yung repentance nga po, ang pananampalataya at ang baptism ay importante nga pong mga hakbang para nga po maging isang Kristiyano. So during baptism nga po, ang tao ay yung tao ay gagawa ng promise na magstay na faithful sa Diyos at sundin siya completely. Christ has made baptism the sign of entrance to this spiritual kingdom. He has made this a positive condition with which all must comply who wishes to be acknowledged as under the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Before man can find a home in the church, before passing the threshold of God's spiritual kingdom, he is to receive the impress of the divine name, the Lord, our righteousness. And babasa po sa Jeremiah chapter 23 verse 6. So dito po sinasabi na ang baptism nga po ay isang sign na ang tao ay nakapasok na doon sa spiritual kingdom ng Diyos. O nakapasok doon sa spiritual kingdom ng Diyos. So si Kristo po ang nagbigay ng command sa mga believers na mabaptize muna sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. So pinapakita dito na sila ngayon ay nagbibilong na sa pamilya ng Diyos at inaccept ang kanyang authority sa ating o sa mga buhay nila. Those who are baptized in the threefold name of the Father, the Son, and the Holy Spirit at the very entrance of their Christian lives declared publicly that they have forsaken the service of Satan and have become members of the royal family, children of the heavenly King. They have obeyed the command, come out from among them and be ye separated, and touch not the unclean thing. And to them is fulfilled the promise, I will receive you and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Mabasa ko sa 2 Corinthians chapter 6, 17 and 18. So dito po sinasabi naman dito na ang mga tao daw pong nabaptize ay dun sa pangalan nga po ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ay sila po ay magbibigay po sila ng public declaration na umalis na sila sa kasalanan o they have left sin at pinili po nila na sumunod kay Kristo. So naging parte po sila sa pamilya ng Panginoon ng Diyos at inaccept ng Diyos o sila na din daw po ay inaccept bilang kanyang mga anak at mga daughters. So mga sons at mga daughters. Sabi po dito, henceforth the believer is to bear in mind that he is dedicated to God, to Christ, and to the Holy Spirit. He is to make all worldly considerations secondary to this new relation. So pagkatapos daw nga po ng baptism, ang believer o yung mananampalataya, dapat po matandaan niya na ang kanilang buhay ngayon ay nagbibilong na sa Panginoon. Ang kanilang relationship sa Diyos ay dapat mas maging importante kesa sa mga worldly na mga bagay. The obligations in the spiritual agreement entered into a baptism are mutual. As human beings act their part with wholehearted obedience, they have a right to pray, let it be known, Lord, that thou art God in Israel.
The fact that you have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is an assurance that if you will claim their help, these powers will help you in every emergency. So, dito nga po sinasabi na ang baptism ay promise between sa Diyos at sa mananampalataya. At kapag tayo ay sumunod sa Diyos sincerely, tayo po ay we can trust na ang ating Diyos, yung anak at yung banal na espiritu ay tutulungan tayo sa araw-araw at sa bawat hirap at gagabayan tayo sa ating buhay. So napakaganda po ng ating devotional sa umagang ito na sinasabi nga po na ang baptism ay importanteng step nga po sa pagsunod kay Kristo, dahil dito po pinapakita na ang tao ay willing na magbago at siya po ay nag-repent na. Sila ay ngayon naniniwala kay Kristo at pinili nilang mag-belong sa Ama. At ito po ay hindi lang ang pag-wash with water, pero po yung pagkakaroon ng change of heart sa pamamagitan ng Holy Spirit. At ang lesson nga po natin dito sa devotional, ang mga Christians ay kailangan mag-stay faithful sa mga promise na ginawa dun sa baptism, sa pagbabago ng ating mga puso, at tayo po ay mag-live para sa ating Diyos at mag-trust sa Kanya na lagi siyang maghahanap ng paraan para gabayan din tayo. So, napakaganda nga po nun, no? So, ngayon po, dito nagtatapos ang ating devotional sa umagang ito. And once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all. Ayan po, maraming salamat Sister Sam sa pangunguna ng ating devotion ngayong umaga. At dito po nakita natin ang paalala sa atin na ano ba ang tunay na kahulugan ng baptism. So, kung tayo po ay nabautismuhan, tayo po ay iiwanan natin yung ating old self, ano po, yung sinful lives behind at upang tumama sa ating Panginoon. At ito po ay tandaan din po natin na yung promise na ginawa natin nahihiwalay po sa maling gawa ng sanlibutan. At tayo po ay makikiisa sa Panginoon. So ngayon po tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, thank you for the wonderful night that you've given unto us and for waking us up in this day, for giving us new life and strength, and for letting us hear the wonderful message that you wanted to share with us this morning. Father, we ask you to please help us apply it in our heart, apply the message we have heard in our hearts and in our minds so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. And please continue to heal the sick, touch them with the healing hands, and protect our loved ones who are not with us and us as well. And please forgive our sins that we have committed against thee, and thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa ating devotion ngayon via Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. At muli po, inayanyahan ko po ang lahat na mag-join sa ating devotional. Ang evening devotional po natin ay start ng 6 p.m. and morning devotional naman po ng 5 a.m. So once again, good morning po and God bless us all.